Yun, what's up for another video natin mga tol. Ito na yung introduction natin for prototype natin na series, no? May kulang dito. Ang kulang na model sa prototype series natin is yung prototype X1, which is hindi siya nagawa agad, kaya pina-postpone. Hindi siya agad nagawa, kaya hindi agad siya na-deliver, pero ginagawa na sila ngayon. Okay? So, guys, we have again yung prototype Z2 natin. Sa first video natin nakita natin. Ito yung prototype M2 natin, which is mas malaki. Okay. Mas maangas siya, no? Mas maganda siya tignan. Okay. Parehas lang yung DSP nito na mayroong digital display, tapos may Bluetooth itong dalawa. Okay. Parehas lang din yung panel niya. Mas malaki lang ito. Pag mas malaki kasing heatsink na, mas maganda yung dissipation ng init. Okay. Mas maganda yung ang tawag yan, mas maganda yung ubo na naman tayo. Mas maganda yung pagkasingaw ng init pagkatagalog, ano? So si Z2, M2 use the same digital panel. Okay? Si X2 naman tsaka si X3 is using this one with the RS485 connector. So ito sa Brad is mayroon siyang full enclosure. Mayroon siyang full enclosure. So ito, mostly ginagamit natin ito sa mga line arrays, no? Saka kahit sa full range naman, pwede naman. Pero hindi, mas maganda ito may sa full range may digital. Ito kasi ginagamit sa line arrays, kaya hindi na siya kailangan ng mga digital displays, no? Naka-program na lang siya, o kaya kailangan na lang ng RS485 para doon na lang sa computer update ng ng software o kaya ng EQ niya. Depende kung saan ka naka-setup, kung nasa outdoor ka ba, indoor ka ba, nasa may different applications mo. Okay? So si M2, ito siya. Okay, baliktarin natin lahat. Yan. So M2 natin is also naka-default natin is 400 watts yung woofer, 100 watts yung kanyang tweeter. But again Brad, as I said, no, tulad ng Z2, X2, X3, lahat ng apat na yan Brad can be configured to be bridge. Yung bridge default natin is si X3. Ito, naka-mono 1000 watts. Ang default nitong tatlo na to is 400 watts, 100 watts. 400 sa woofer, 100 watts sa tweeter. Pero pwede mo siyang i-modify to 400 to 400. Pwede mo rin siyang i-bridge, pero kailangan mo siyang bubuksan, no? Pero again, mabuvoid yung warranty pag ginalaw natin yun. Okay, baliktarin lang natin. Natin yun. Okay. So again, no, ang main difference sa dalawa na to, itong dalawang model na to is open back siya. So yung buga ng hangin is galing sa labas, papasok, bubugahan niya yung loob, dito maglalabas yung hot air, or ipupush niya dito sa kanyang aluminum heatsink niya, papasok dito sa aluminum na die-cast niya na frame. Okay? So again, mas malaki yung material, mas malakas siya magpalamig, kaya medyo mas malaki ito. Again, this will also affect, no, yung speaker size nyo, pero okay naman din kasi ito malaki na rin siya kung totoo siya. It used the same 80 millimeters. Ito yung ating 80mm na fan na ginamit dito na Sonon maglev. So yung brand pa lang nito Brad, ginagamit ito sa mga high-end na mga speaker laptops, no, na mga pang-dissipate ng init. Sonon, search nyo to, branded to. Kaya medyo may additional price siya. Again, yung DSPs natin, no, in case masiraan kayo yung DSPs, meron ting available. Or sa mga nag DIY dyan, no? Ito yung mga DSPs natin. Ito yung sa digital. Ito naman itong sa RS485 connector natin. Just to let you know, mas mahal ito kumpara dito. Kahit mayroon siyang digital display, mas mahal pa rin ito kasi mas marami kang pwedeng i-configure dito. Once na pumunta tayo sa video doon sa pag setup ng audio niya, mas marami itong configuration. At ito kasi may RS485 siya na pwede mong i-adjust diretso sa laptop, no? Normally kapag nasa mga auditoriums,
ng mga schools o kaya sa mga church, hindi na, siyempre nasa taas na yan, nakasabit. So hindi mo na siya mako-configure. So hindi mo siya pwedeng gamitin. Ito, no? Hindi ka na pwedeng mag-adjust ng volume, hindi ka na pwedeng mag-adjust ng audio nito. Dito pwede mo. Ilagay mo lang yung RS485 dito. Connect mo ng UTP cable papunta doon sa may music room or saan ba yung settings. Saan nyo nilalagay yung pang audio setup nyo, yung laptop nyo doon. So pwede mo siya i-configure. So ito yung advantage nito kumpara dito. Again, ito normally for 2 ways lang kasi pwede mo siyang i-adjust sa likod ng speaker mo pag nakalagay sa tawag yan, sa tripod. So pwede mo siyang manual i-adjust dito. Again, pag nakasabit na siya, nakahang na siya tulad ng line arrays or tulad ng tawag niya nasa church nakasabit, so hindi mo na siya pwede i-configure doon kasi mataas, di ba, nakahang. So ito ang advantage nito, RS485 ito. Okay, so guys, available yun, no? Yung ating modules, also yung ating DSP, also yung ating modules, no? Pag nasiraan kayo, salpak na lang, no? I guess this is 4,500 yung bago nito. Ito nasa 3,800 yung bago nito. Okay, so pag nasiraan, palit na lang, no? Kaysa magpagawa or kaya ano, kasi ang pagkabit lang naman nito, Brad, is yung screw lang, no? Itong screw dito sa gilid, 6 na screw. Kakabit mo lang ito doon, backpack, itong 6, tapos dalawa dito, isa dito, isa pangalawa, yung connection natin sa positive negative ito, tapos yung ground ko connect mo dito. Yun lang yung connection nito, salpak na, ready to go. So kung nag-worry kayo sa parts, meron tayo dito, no? So kung yung mga masaselan naman, kung ayaw nang magbayad ng 4,500, maraming gusto repair lang, so meron naman tayong piyesa dito, no? So kayo na magpapa-repair ng Brad, no? Sabihin nyo lang sa akin kung anong piyesa, tatanggalin natin dito, kakahuyin natin, papadala ko sa inyo. Again, may price kada bawat product. So meron tayong stock nito, 6, kahit module lang, Brad. May bumili kasi ako, kasi baka meron mag-interested na mga DIYers natin dyan na gusto gayahin. I really aim para sa mga kapwa natin Pilipino na magkaroon tayo ng sariling planta nito, hindi tayo nag-aangkat. Maging self-sufficient sana yung mga Pilipino, hindi lagi tayong import ng import. Right now wala akong choice because meron tayong gumagawang mga Pilipino, nakikita ko online, no? Pero hindi pa sila ready. Even sila, kahit pinopost nila, fineflex nila yung products nila, they know from their self na hindi pa yon proven design. Diba? Kasi kung proven design, dapat binenta na nila yan. So I'm not rushing you guys, no? Yung mga nagdi-DIY, no? You are in the good way, no? Nasa magandang path na kayo ng dapat natin maging self-sufficient tayo. Continue nyo lang yung hard work nyo, guys. Sana balang araw we have our own, no, modules. Kaya natin lagyan ng DSP, mag-hire kayo ng mga friends na programmers na kayang mag-software. Yung mga ganito, gawin yung colored, butik, alam niyo yun. Ang daming, kung meron lang sana akong finance capabilities, no. Ako nagkatrabaho as design engineer. Kung factory namin sa abroad, no, sa Norway yung ano ko, tapos sa Oman, merong finance, so we can make anything. Merong pondo, dollar. Ako kasi, hindi naman ako ganun ka-rich, no? Nag-start, again, this is my hobby. May personal job ako, may ninegosyo akong tindahan. These are just my hobbies, no? Sharing ko lang sa inyo. Also, of course, mapatong din ako kasi in case masiraan ako, meron akong mahugot. Pero sa priority ko yung trabaho ko, sunod yung tindahan ko, pangatlo ito. Kaya hindi ako full time talaga nagdededicate na magbantay dito. But who knows, no? Someday, when I grow older, no? At ayoko na magtrabaho sa factory namin. Yun lang, again, just to balik lang tayo sa audio, no? Guys, kung mayroon sana tayong finance, no, which we can develop our own products. Import lang natin yung mga parts, no? Lahat original, tapos assemble natin dito sa Philippines. Tapos marami tayong mga IT programmer, ang daming matataray ng Pilipino sa abroad nagtatrabaho, no? Sarap sana. Just a dream, but I don't know. Dami kasing corruption sa Philippines, eh. Too much talking.
Again, ito open top lang ito. So yung convection nito papasok dito, dito lalabas yung init. Okay? For our prototype X series naman, X2, X3 and X1, yung subwoofer yung X1. Ito enclosure na. So ito, hindi niyo na kailangan ng bahay-bahay. Diretso salpak na lang, no. Yan, ang kapal ng pagkaka-case niya, mabigat-bigat din siya, no. Tingin ko nasa 3 or 4 kilograms ito. Okay, solid yung bakal niya, Brad, makapal. Closure. Yung loob nito, Brad, parehas lang din na pinakita kong module, no. Okay? So si X2, Brad, X2, M2, Z2, parehas lahat siya 400, 100 watts. Okay? 400, 400 pwede rin. Pwede rin gamitin sa dalawang speaker, no. Gawa lang kayo ng top natin dito sa isa pang speak on para pang top sa isang pangalawang speaker. Pwede rin nyo rin siyang i-bridge. But again, those changes, no, pag binago nyo yung mga settings doon, automatically mababoid natin yung warranty natin. Okay? So, again, bro, yung warranty nito is 3 months lang. Okay? Covers na lang is yung mga factory defect. Kasi ito, na-test na namin sa factory for 3 hours. Continuous run to, no? Sa mga dummy load na mga speakers. Tapos dito rin, tinatest ko rin to sa bahay. So, wala akong reason para magsabi na hindi to gumagana. Factory tested, supplier tested. So, ang possible problem lang yan is nagkaroon kayo ng problem sa pag-install. Okay? Nagkaroon kayo ng problem sa pag-configure ng DSP. Okay? Alam mo yun, hindi naman lahat expert. Although lahat naman talaga nag-start sa ganyan. At least, pag nag-configure kayo ng DSP, madami kayo matututunan. Ano yung mga different frequencies, crossovers. Later on sa another video. Daldal ko, ano? So, si Prototype X2, again, ito is bi-amp and can be bridged, no? And then, default nito is 400 watts, 100 watts, 8 ohms. Okay? So, since bi-amp siya, ang tapping point natin sa likod is 4, no? Okay? Ito sa channel 1, ito sa channel 2. Kita ba? Yan. Ito si channel 1, si channel 2 dito. Since ito naman si Prototype X3 natin, Brad, is naka-mono siya, no? Mono 1000 watts, full range. All those 3 Brads, no? All those na, itong 4 na to is naka-design for full range. Huwag nung gamitin sa subwoofer. Ang subwoofer natin, Brad, AMO 1000S or yung Prototype X1, which is ginagawa pa, mas malalaki yung capacitors nun, Brad. Mas malalaki yun, 6. Malalaki yun. Kaya siya pang subwoofer. Normally, pag subwoofer application, kailangan nyo talaga ng malalaking capacitor para mag-store ng energy. Okay? Kasi kapag onti lang ito, recharge, buga, recharge, mabagal, Brad, onti lang yung battery mo, onti lang yung ang capacitors mo, onti lang yung stored energy mo, mahirap magbuga ng power. Okay? Ito, full range na. Yan. So, pares lang siya ni 1500 DT ko. Okay? Although, guys, sasabihin ko sa inyo, no, in advance, yung 1500 DT natin, I will go away with that model. Pero meron pa tayong mga stocks dyan. Namimili lang ako ng customer ko. Kaya hindi ko binabentahan kasi yung iba kasi is nanghuhula lang. Alam mo yun? So, we need to be careful also kasi pag sinabi mo may warranty, kailangan ko rin i-guarantee yun na yung warranty masusustain ko yung gano'n, no? Okay, so 13 minutes na. So another video tayo para sa dimensions naman. So this is just an introduction for prototype series natin. Again, si X1 nawawala, ginagawa pa sa factory. Si X1 natin is for subwoofer natin. Okay? That is 1000 watts, same lang na ni AMO 1000S natin, parehas lang siya ng power, no? Yun nga lang, mas maganda kasi nga si X1 natin, kung nakaganito na, ay meron na siyang enclosure, di mo na kailangan ng bahay-bahay. Dito na diretso yung tapping, no? Tapos lalagyan nyo lang ng glue kasi kahit may tapping dito, Brad, pag kinabitan nyo to ng pag malakas yung subwoofer, babibrate pa rin yan. Kagandahan, hindi ka nagagawa ng bahay-bahay, maka-less expense ka sa may wood mo, maka-less maka-less ka ng work or alam mo yun, additional
sa kahoy. So kung gusto mong gawa ng bye-bye, okay lang din naman. Additional support, additional anti-vibration, no? Additional support na rin sa loob ng speaker box para mas tumibay, mas tumigas. Okay? Yung volume knob nito, ito lang siya, no? Wala siyang stopper pero medyo matigas siyang ikot para ma-feel mo talaga dandahan, no? Hindi siya easy slide. Meron siyang mode select dito, no? To select M1, M2, M3, M4. Okay? Meron siyang power indicator, signal indicator, meron siyang clip indicator. M1, M2, M3, M4, pwede mo siyang i-configure as settings doon sa ano natin sa may computer. Pwede natin i-preset natin yung M1 as music, M2 natin is speech, M3 natin is live, M4 natin is for club or for boosting ng ano. Okay? Again Brad, lahat ng EQ nito naka-default flat. Huwag kayong magsabi pangit ang buga nito kasi nga ang unang labas nito kapag dinikit nyo sa amplifier nyo, flat na flat yung tunog. Okay? Kailangan yung i-boost yung ano, yung kailangan i-boost, kailangan yung i-less, yung dapat i-less. Kung meron kayong mahal na microphone at anyong palitan, i-configure nyo ito. Okay? I-configure nyo yung EQ nito, tanggalin yung mga frequency na masakit sa tenga na nagfi-feedback para kapag ginamit nyo to, no, less na yung gagawin nyo. Bawasan nyo na agad kung ano yung mga frequency na madalas mag-feedback sa mga microphones nyo. Okay? Yung fan nito Brad, again dito, no, mas malaki ito kasi convection, init, buga dito sa labas. Okay? Although kahit naman binubuga, may fan siya sa loob, yung pressure or yung negative pressure dun sa may woofer na nagpupush ng hangin dito is also nakaka-help din siya sa loob para mag-dissipate ng init, no? At saka magtulak palabas. Dito medyo maliit lang siya. Okay? Maliit lang talaga siya kasi nga yung fan naman niya is nandito. So yung buga ng init is palabas dito, no? Which is ito talagang advisable para sa akin. Yun nga lang mas mahal siya kasi nga mas maraming dinagdag. May enclosure, additional paint, no, additional fan, yun. Tapos mas mahal yung DSP nito kasi naka RS485. Hindi pa ako nakagawa ng video nito Brad para sa DSP settings niya kasi nabumili pa ako sa Lazada ng RS485 na cable. So kung configure nito, kailangan nyo ng RS485 USB cable to RS485 UTP cable dito. So yung USB connect nyo sa laptop nyo o sa computer nyo, tapos yung UTP ko connect nyo dito. So, dalawa yan. Bakit dalawa? Kasi pwede ka mag-link kung naka-array ka. Pwede mo i-link dun sa isa. Ito, isa lang yung UTP cable na papunta doon sa laptop mo. Okay, so isa lang yung linya. Ito link, isa is yung para doon sa main. Okay, ano pa ba mga nakalimutan ko dito? Sukat, next video na lang Brad. Presyo, sige, sabihin ko na lang yung presyo sa inyo. Yung AMO 450 natin, ito, lahat full range, no? Full range naman lahat yung pinag-usapan natin. Ito yung full range natin, no? Sa AMO 450dB, Z2, M2, X2, X3, lahat yan full range. May AMC series tayo Brad. Kaso hindi ko na na-follow up sa factory. Marami akong issues sa kanila. Kasalanan ko Brad, hindi ko kasalanan ng factory. Hindi ako napagbayad dahil nagamit ko yung pera sa emergency. So maraming factors, no? Pero nakaka-cost pa din naman, pero yun nga lang, kulang pa ako sa financial ngayon para magbalikan ko yung AMC series natin. Si AMC series natin Brad, siya yung pinaka-affordable natin na modules. Okay, nagre-range siya ng 6.5 below, no? Napaka-basic naman kasi talaga niya. Ito kasi si prototype natin tsaka si AMO series natin, medyo mamahalin siya kasi ginagamit talaga siya ng mga popular brands na rin. Although yung AMC ginagamit din siya sa local brands natin dito sa Philippines, no? Pero anyhow, ito kasi medyo mas sophisticated siya para sa akin. Makita mo naman yung quality ng pagkakagawa, no? Kahit naka-computer yung nag-solda nito, malinis ang pagkakagawa Brad. Alam ko yung kumbaga sa quality control, no? Kumbaga sa iPhone versus local Chinese manufacturer, makikita mo yung difference na yung quality. Halos lahat the same, no? Unlike dun sa AMC na alam mo yun parang basta quality wise Brad, dito ako nag-stick kasi nga quality.
Hindi naman tayo nag-ano sa pamurahan eh. Ang inisip natin is reliability, no? Tatagal. Quality. Yun yung inahabol natin eh. Kaya nag-add tayo ng extra value sa pera. And of course, pag mahal, andun yung quality. Pag may quality, mahal. Yun lang yun. Price natin. So si AMO 450 natin, ang haba ng video. Ang daldal ko talaga. So si AMO 450 natin, Brad, no? This is 7,500 pesos. Okay? Class A, B, Class D. Okay? Ito siya, wala siyang fan. Ito yung kanyang modules. Again, as I said, this is upgraded version. Sorry. As I said, upgraded version na ito mga prototype series natin. Kaya gumamit siya ng mas malakas na modules natin para sa siyang Class D. Dahil doon, nagdagdag ako ng cost para sa pag-upgrade ng modules. Pangalawa, nag-add ako ng cost para dito sa housing na to. Nag-add ako ng cost para sa extra fan. Okay? Yun yung cost ko. And then additional cost din kasi nga nagtaas yung value ng dollar. Alam niyo naman dati before Christmas is nasa 55 lang, ngayon nasa 59 pesos na yung USD. At kung magbabayad ka naman through bank naman is nasa 60 pesos na. Kasi may patong din yung bangko pag nagbayad tayo ng sa factory. Okay? Again, si AMO 450 is nasa kung sabi ko 7,500 pesos, no? Si prototype Z2 natin, Brad, is 8,000 pesos. Okay? So yung dinagtaglan mo lang is 500 pesos. May malakas ka na ng amplifier, may fan na, meron ka pang ganun. Si M2 natin, Brad, since malaki yung casing natin, okay, mas malaki yung kaha, mas malakas maglabas ng init. Parehas lang siya ng internals, no? Pero mas malaki lang talaga to, tsaka mas maangas talaga tignan para sa akin. 8.5 ito, Brad, kasi mas malaki nga, mas makapal yung ito. Ano mapapakita? Ang kapal nito, Brad, oh. Kumpara mo dito. Okay? So yun yung reason nito. Yung itong casting aluminum ito sa likod, makapal. Talagang pag binili nyo ito, makikita nyo bakit mahal. Solid. Narinig nyo? Okay? So 8.5 ito, Brad. Okay? So kung gusto nyo tipid-tipid lang, pwede naman ito. May fan naman din. So no problem. Pero kung gusto nyo naiiba, kasi ito, Brad, common to, Brad, makikita nyo sa mga Chinese made. Yung mga makikita nyo sa Music Manila. Ito yung casing nila eh. Pares na pares nito. Ito bagong labas lang, 2024 lang ito nilabas ng factory. Okay? Etong si X2, Brad, tsaka si X3, okay? Additional naman natin dito sa cost natin is yung enclosure mismo. Okay? Tapos meron pa tong additional cost sa labor kasi nga pina-customize natin yung sa loob para magkaroon tayo ng bridge. Para dito sa solda sa likod nito. Meron pa yung panel sa likod eh. Okay? So ito naman, tapos yung ito, medyo maselan yung pagkaka-machine nito kasi nga palabas dito yung hangin. Andito yung fan, no? Medyo intricated yung design nito. At mas mahal yung DSP nito kasi nga naka-RS485 ito. Mas mahal ito yung cost. Tsaka mas maraming settings to, Brad. Pag makita na tayo sa software, mas marami kang pwedeng i-configure dito. Makikita mo, ang difference, ang dami. So ito, again, cost nito is yung back, okay? Yung labor doon, tapos yung RS485, itong DSP niya, which is mas mahal kumpara dito. Dito sa pagkakagawa dito sa cage niya na akala mo walang fan pero meron yung fan sa likod. Ayan. Okay. Tapos yung branded pa yung fan natin, Brad, Sunon. So ito, Brad, is unfortunately this is 8,950. Again, AMO 450 7.5, 8,000, 8,500, 8,950. Si prototype X1 natin, yung subwoofer natin na 1,000 watts is also 8,950. Okay? Yun lang, Brad. Thank you. 25 minutes na. Ang bilis ng oras. Next video tayo, dimensions.